kayabangan at sobrang taas ang tingin sa sarili ang kadalasang nagpapahamak sa isang tao. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po ay galing kay Chismis Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisubscribe na rin po mga tagapanood. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel. Huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Ano naman ang susunod natin papaksain? Simula kasi nagkaroon na lumabas na yung pahayag ng NTRCB na binasura nila yung MR ng It's Showtime na marami na ang lumabas kaagad sa social media na sumuko na ang It's Showtime for the last time. Ngayon na sila sumuko. Hindi. Baka for the first time. Hindi. Ito po yon mga kachika. Siyempre po, ang daming haka-haka na umiikot po ngayon. Ang sabi, may binalangkas na nga. Tulad ng sinabi namin nung last episode na programang papalit po pansamantala, 12 araw lang naman sa Showtime kapag natuloy na talaga yung suspension. Pero namang nandoon na po ang kanilang letter of appeal sa Office of the President. At ngayon po ang pinag-uusapan, nako, sa 14 daw hanggang 27, yun na talaga ang pinal na pagsisimula ng suspension. Doon na po mapasok yung sumuko na kasi nakabalangkas sila na ang papalit sa show nila ay yung bagong show. Alam mo kung noong pa nila ito ginawa, hindi ganito kalalim yung usapin. Ano? Totoo. At hindi sana apekto ng kanilang anniversary. Oo. Malapit na. Anniversary nila. Itong last week ng October, no? Correct. Alam mo kasi nagmamatigas kasi sila eh. Anong mensahe mo ba kay Vice? Hindi, dapat noon pa talaga, nung hindi pa, nung nagsimula pa yung mga issue na yun, dapat inan nila. Yung parang tinigil na kagad ang humingi na sila kagad ng paumanin, nag-public apology na sila. Tapos, kaano mo lang aminin nyo yung kasalanan nyo? Hindi naman krimen yun. At saka walang perfectong tao sa mundo. Ay, oo naman. Kailan po ba tayo nagkakamali? Di ba kapag naliligaw tayo? Correct. Yun naman yun. Doon po tayo nakakapulot ng mga aral ng buhay. Correct. Eto na, sumuko sila pero hindi sila umaamin sa nagawa nilang Kasalanan. So paano kaya yon? May isang kaibigan ako nagsabi sa akin, si Vice ganda kasi pag nag-sorry, siya pa rin yung nasa ibabaw ng mesa, nakatanaw ka lang sa kanya, nakayuko siya sa inyo. Ay, Mataas ganun. masyado talaga ang pride. Oo, ayun talagang bumaba. Oo. Talagang Wala sa bokabularyo niya talaga yung paglunok ng pride. nakakalungkot. Na kapag kinakailangan, madaling lunukin. Sana. No? Oo nga na sinasabi niya hanggang sa huling hininga niya, hindi niya inamin ang kasalanan nila. Sa bagay po mga tagapanood, no, tinanggap na lang po ng It's Showtime, lalo-lalo na si Vice Ganda, yung sanction po sa kanila. At wala po talaga tayong narinig na humingi sila ng sorry. At wala rin po tayong narinig sa kanila na nagpakumbaba sila at inamin yung kamalian. Wala pong ganun mga tagapanood eh. Ang lumalabas po na video ngayon, yung video nila na nagbakasyon sila dun sa Hong Kong, parang nanunuya pa po. Kumain sila ng ice cream at midila pa. Parang ganun mga tagapanood eh. Pero nakakalungkot po mga tagapanood kasi parang hindi po ito yung pagkakilala ko kay Vice Ganda. Parang idol ko po talaga siya mga tagapanood. Sinusubaybayan ko po siya. At ibang-iba po talaga sa una ko siyang napanood kaysa sa ngayon. Parang ngayon po na nakukumbinsi ako dun sa iba na parang lumalakihin na nga po talaga yung ulo niya dahil sa sobrang kasikatan. Pero hanggat maaari po, ayoko yung paniwalaan kasi nga iniidolo ko po talaga si Vice Ganda pagdating sa pagpapatawa, pagdating doon sa pagtulong niya. Kaya lang siyempre may mga natatago po talaga tayong ugali, lalong-lalo na po kapag pakiramdam po natin sa sarili natin, wala po tayong ginawang masama, ay talagang hindi po talaga tayo aamin kahit magkapit-pitan po. Ganun po siguro yung nararamdaman ni Vice Ganda. Tingin niya po, wala pong masama doon sa ginawa nila ni Ayon Perez. Sa kabila po ng maraming nagpapatuloy, sa kabila po ng maraming nagrereklamo, sa kanya po yan
mga tagapanood eh. Basta tuloy pa rin po ang pagsuporta ko sa kanya, sa mga movie niya at sa mga show niya. Maliban na lang po mga tagapanood kung katapat ay TBJ. Malabo po yun. Sa TBJ pa rin po ako mga tagapanood. Doon po talaga ako solid eh. Pero idol, gaya po ng sinabi ko, idolo ko pa rin po si Vice Ganda. Mas solid nga lang po talaga ako sa TBJ. Tapos alam mo, meron tuloy nagsasabi ngayon na, Vice, hiwalayan mo na si Ayon. Hindi mo ba napansin mula nung maging kayo, ang dami ng senaryo sa buhay mo na hindi kagandahan. Ay, oo, Lagi ka ano. nang nagiging target ng mga intriga. Lagi ka sumasabit, di ba? Baka mo kaya tang hindi magandang ano sa iyo si Ayon. Hindi naman siya. Yung impluensya hindi pa rin eh. Dahil Oo. matigas ang ulo ni Vice eh. May kayabangan. Hindi siya mai-impluensyahan ni Ayon. Yun bang, di ba merong magaan at mabigat na relasyon? Pero, Yun, totoo yun. Oo, di ba? Oo, lahat Nagkaroon ka na dito. ba ng karelasyon na mabigat sa buhay? Parang Parang wala ka namang Parang nakarelasyon. wala naman ako nakarelasyon eh. Kaya hindi ko maramdaman kung mabigat siya o magaan. Pero hindi, totoo. Hindi, mayroon kasi na pagka, yung sabihin na, parang swerte itong tao nito kasi pagka nandun siya, parang may dumarating na mga biyaya. Biyaya, Oo, grasya. grasya. Pero pagka yung wala siya, parang nawawala na rin yung mga grasya. Hindi, merong ganun talaga yung mabigat. Di ba sabi nga natin, iwasan ng negativity. Correct. May ganoon, may mabigat at magaan na karelasyon. Kaya may mga nag-comment ngayon na, naku Vice, magdalawang isip ka pa ba? Walayan mo na si Ayon. Puro naiga ang nangyayari sa iyo. Nakakalungkot. Ito yung mahal na mahal mo pero yung nagbibigay sa yung nega, ang hirap magdesisyon. Ang hirap balansihin. At saka naalala mo, siya may hawak dati sa takilya kapag ka may pelikula siya. Hanggang sa dumating ang punto na nawala siya sa ituktok ng Oo, wala na, sumunod eh, oo. bumaba ng bumaba. Sila na ni Ayon yun. Ay, oo. Ano? Yung dalawang beses siya sa film festival, dalawang Nauhusan. Sa po. Sila na ni Ayon yun. Pero kung kilala natin si Vice Ganda, hindi niya bibitiwan si Ayon. At para naman sa akin, bakit ka nga makikinig naman sa mga sulsul at sa mga bulong? Kung ang kaligayahan mo talaga ay si Ayon Perez. Totoo. Ay, tama. Maibibigay ba ng ibang kaligayang na ibibigay sa'yo ni Ayon? Correct, lalo na marami ka ng pera. Oo. Ay, oo naman. Ano pa ba kakailanganin mo? Eto na, kanta na lang talaga para kay Vice at kay Ayon. Hindi, siyempre kakantahan ko naman sila ng maganda na siguro. Ano kayang maganda ito? Kakantahan ko sila. Still love you, still. Thank you for everything you've done for me. Diyan lang po ako hindi sang-ayon mga tagapanood na mananawagan o hihilingin kay Vice Ganda na iwanan si Ayon Perez dahil lang hindi ito nagpapasok na magandang biyaya sa kanya. Kalokohan po yun mga tagapanood. May dahilan po ang mga bagay-bagay kaya po nangyari yung ganyan. Siyempre, may panahon po na ikaw yung nasa tuktok ngayon, ikaw yung masikat dyan sa takilya. At may panahon din naman na bababa ka. Parang si Bossing dati. Sila yung may hawak sa takilya noon. Kada may pelikula sila, nagna-number 1 sila. Hanggang sa pumasok si Vice Ganda. May Robong Rebilla pa nga noon. 'Di ba? Pumasok si Bossing, tapos pumasok din si Ay de las Alas. Mga ganun po mga tagapanood eh. Depende po yan sa pelikulang magagawa ninyo. Kung tatangkilikin po ng tao, tao pa rin po ang may gusto niyan. Pero hindi dahil po sa kamalasan dala ng kapartner mo. Malabo po yun mga tagapanood. Huwag pong maniniwala sa swerte. Malas po yun. Kaya nga po, kidding aside mga tagapanood na, kaya nga po sila nagpakasal, mahal po nila ang isa't isa. 'Di ba? Tapos, marami lang babatikos kesyo hindi lang umuunlad, hindi lang umaarangkada sa takilya sa mga movie si Vice Ganda. Ang sisisihin na nila si Ayon Perez. Ano naman po ang kinalaman ni Ayon Perez sa swerting dala or sa paghatak sa takilya? Wala naman po, 'di ba mga tagapanood? Gaya po ng sinabi ko, tao po magdidesisyon diyan. Nagkataon lang po na mas maganda yung pelikula na katapat ni Vice Ganda eh. Kaya po ganun ang nangyayari. Pero tingnan nyo naman, namamayagpag pa rin siya. Siya pa rin yung number 1 doon sa It's Showtime. Na yung ano niya, yung vlog niya, maganda pa rin po. Po ba mga tagapanood, ang dami niya pa rin sponsor, ang dami niya pa rin endorsement. 'Di ba? Yun po yung sinasabi diyan. Kasi kung talagang malas sa kanya si Ayon Perez, di sana wala na po yung kasikatan niya ngayon, mga tagapanood. 'Di ba? Lahat po ng bagay kasi kaya pinaparamdam sa iyo ganyan, may dahilan po yan. Siguro tinatapikan lang ng Panginoon na para baka nakikita niya nagkukulang ka na o lumalabis ka na sa ginagawa mo.
'Di ba? Minsan may mga ganung topic ang ating Panginoon para maramdaman mo naman na parang anak sumusobra ka na ata, nakakalimutan mo na ako. Or parang sinasabi niya na bawas-bawasan mo naman yung pagiging ano mo, pagsamba mo sa pera. Dahil ano ka na, lumalagpas ka na doon sa limitasyon mo. Mga ganun po, mga tagapanood. Pero sinasabi na dahil lang sa kapartner mo, malas na nagiging career mo, malabo po yung mga tagapanood. Huwag po tayong maniwala dyan. Basta mahal po natin yung ating partner, ituloy lang po natin. At wag po tayong magbigay ng mga bagay na masisira yung pagsasamahan ninyong mag-partner. So yun lang po mga tagapanood, na nagustuhan niyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating nang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito ang yung tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.